So guys, ito na nga yung mga commands na pwede nating i-execute muna sa ating laptop or PC kung nakaka-encounter tayo ng mga slowness at sobrang lag sa ating mga device. Pwede kasing nasa Windows level lang ang issue or some corrupted system files lang na pwede namang subukang i-run before sending your device sa mga repair shop at gumastos ka ng malaki sa pagpapagawa ng iyong unit. So, kung ready ka na, let's go! So, first thing to do, dito sa search option, i-type mo lang dyan CMD and then may makikita kang run as administrator. So, click mo yung run as administrator, click yes. Then, magpo-prompt yung black screen. So, dito sa black screen, ta-type mo tong mga command na to. Bali, lalagay ko din to sa description ng video ito. Basically, ito yung tatlong DISM command na pwedeng mag-scan at mag-check ng health ng iyong hard drive and pwede rin siyang mag-restore ng mga corrupted files sa iyong Windows system. So, una sa list yung check health. So, basically, ang gagawin lang niya, i-check niya yung system mo kung may nasesensyang mga corruption pero hindi niya i-scan yung buong system. And then the next option naman yung scan health. So ang gagawin niya, i-scan niya magkakaroon siya ng deep scan sa yung hard drive or Windows system or system files, but hindi niya i-attempt na i-repair yung system. So bali scan lang niya kung may mga corrupted files sa yung system or sa yung Windows. And then itong DISM restore health, i-scan niya yung buong hard drive mo or yung system files. And then kung may nakita siyang mga corrupted files, i-attempt niya na i-restore ang iyong system files mula doon sa mga Windows update na na-download sa iyong computer. So mahalaga na pag may mga prompt na Windows update, so kailangan i-update talaga natin yung mga system natin para sa security at mga latest patch and update galing sa Microsoft. So para i-execute itong mga command na ito, so ang gagawin lang natin, pwede natin siyang i-run ng sabay-sabay. So i-copy lang natin siya. Don't worry, ilalagay ko tong mga command na to sa description ng video ito. So let's copy this first, which is running as administrator. So make sure na running siya as administrator, then paste it here. So currently nagra-run yung check health, so tapos na siyang mag-run. So nakalagay dito, the component store is repairable, the operation completed successfully. And then nagra-run yung second option, which is scan health. So deep scanning siya sa yung buong hard drive, so it might take a while, like 10 to 15 minutes. So just be patient until matapos yung pag-scan niya. So yan, tapos na yung scan health and then magpo-proceed siya dun sa store health. So same thing lang din, let's be patient until matapos yung pag-restore ng mga na-detect niya na corrupted system files sa ating Windows. And kung nandito ka na sa stage na restore health, so i-attempt niya na i-repair yung mga na-detect niya na mga system corrupted files. And we're done dun sa execution ng restore health or nung DISM restore health. So this DISM check health, scan health, and restore health will take around maybe 20 to 30 minutes. Depende pa rin sa bilis ng iyong computer or laptop, or maybe kung affected or kung may corrupted na files dun sa iyong system files. So pwedeng tumagal hanggang 20 to 30 minutes ang pag-run nitong restore health. After that, you will have this notification that the operation completed successfully. So it means na na-restore na yung mga corrupted system files sa yung Windows PC. And one more thing, pwede mo ring i-run itong isang script na ito or isang command na ito para ma-check pa rin or thorough checking ng iyong mga system files. So ang next na command na i-share ko sa inyo ay itong sfc/scan now. So basically itong command na to ay magre-repair din ng mga corrupted system files sa iyong Windows PC. So after mong ma-type yung script na yan or yung command na yan, hit enter. So after mong ma-execute yung command, hintayin mo lang na maging 100% at ma-complete yung scan.
to repair your corrupted system files sa iyong Windows PC. So, tapos na yung SFC scan now. And meron ditong notification na Windows Resource Protection did not find any integrity violation. So, it means yung ating Windows files or yung system files ay intact pa rin. So, it's a good sign for our hard drive and our Windows system files. And lastly, itong command na to, pwede mo ring i-run siya kung sobrang bagal na nung PC mo before sending your computer or laptop sa mga repair shop. So, yung command ay chkdsk/r. So, yan yung check this/r or /repair para sa ating corrupted file sa ating hard drive. So, once na type mo na yung command na yan, just hit enter. So, yan guys. So, after mong ma-execute yung check this /r or yung check this repair. So, ito yung lumabas sa aking laptop. So, nakalagay dyan, check this cannot run because the volume is in use by another process. Would you like to schedule this volume to be checked the next time the system restarts? So, may option ka dyan yes or no. So, on my case, i-no ko muna siya. Pero kung mabagal na talaga yung computer or laptop mo, so pwede mong i-select yung yes. And then, ang mangyayari dyan, so once nag-restart ka ng laptop, magkakaroon ng parang check this repair or mag-run or mag-scan yung iyong laptop or computer para ma-repair yung mga corrupted system files sa iyong Windows PC. And that's it guys. So those are some few commands and scripts na pwede mong i-run sa iyong slow computer or laptop before sending it to the repair shop. So it will save our time and our money para sa pag-repair ng ating computer. So sometimes ang issue naman kasi ay sa system files at hindi sa hardware. So it's worth it talaga na i-run natin yung mga scripts na ito or yung mga command na to para ma-restore yung health ng ating system files and mag-back to normal yung performance ng ating Windows PC or laptop. And one more thing also guys, na once in a while kailangan din nating i-restart yung ating Windows PC. So sometimes ang misconception ng iba ay once na na-click natin itong shutdown ay nag-restart na yung PC natin. So pag sinabi mong shutdown, actually yung PC natin ay hindi totally restart. So kailangan mo talagang i-press yung restart instead of shutdown. And to check the uptime ng ating laptop or computer, so punta ka dun sa command prompt, type mo lang dyan net stats workstation and hit enter. And then makikita mo dito sa statistics since, so ito yung month, date, and then year kung kailan huling nag-restart yung PC. So it means na recently lang ako nag-restart. So ito rin yung time kung kailan ako nag-restart ng aking device. And makikita mo rin siya dito sa taskbar. So right click mo dito sa taskbar, then task manager. Then punta ka dun sa performance. Makikita mo yung uptime kung kailan na huling na restart yung iyong PC or laptop. So it means 4 hours, 54 minutes, and 29 seconds. So kung yung uptime mo nakalagay dito ay 10 days or maybe 15 days, nakalagay dito 15, 4, 54, 39. So it means 15 days mo nang hindi nire-restart yung laptop. That's why it's causing slowness sa iyong device. So that's the main reason na mahalaga na i-click mo tong restart instead sa shutdown para mag-restart fully yung iyong Windows PC or yung iyong computer or laptop. So that's it guys. So I hope na nakatulong itong video ito sa pag-repair ng yung slow PC or sa pag-check ng yung slow PC. And kung bago ka pa lang dito sa akin channel, don't forget to like, comment, and subscribe na rin sa akin channel pag may oras ka. And I hope to see you on my next video. Salamat sa panonood.